Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Hey, God's morning, everyone. At ngayon po, muli tayo ay nandito sa ating daily devotion. At ngayon po, araw ng Lunes, April 13, ngayon pong taong 2026. Tayo po ay pupunta sa very popular verse. At ito ay ang John 3:16. No? At ito po ay pamagatan nating love that gave it all. At ngayon, sa ating pong panimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin po ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob nyo sa amin. Salamat po sa buhay, sa kalusugan at sa walang sawang pagmamahal na ipinaparamdam mo sa bawat isa sa amin. Habang sinisimulan po namin ang araw na ito, samahan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalinawan ng aming pag-iisip upang nang sa ganoon ay tuluyan naming maunawaan at maintindihan ang iyong mga salita na gustong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan para dito upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng maayos at naaayon sa iyong kalooban. Linisin mo po ang aming mga puso at tulungan kami maging mabuting halimbawa ng iyong pag-ibig sa lahat ng aming mga nakakasalamuha sa ngayon. At bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, Panginoon, at ilayo kami sa anumang kapahamakan at tukso. Kayo po na po ang bahala sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga trabaho, at sa lahat ng aming gagawin ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At dito po sa ating pagtalakay sa ating sabi nga, this is very popular verse at sa araw nito na Lunes ay again bubuksan natin ang sabi nga ang talatang ito at ating pag-aaralan at ano nga ba ang ating pinag-aaralan na ito at nais ko lang ulit basahin sa Amplified Version. Sabi doon, for God so greatly love and dearly, paganda greatly na, dearly pa, prize the world, that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish but have an eternal life. At dito sa title natin yan, Love that gave it all. Ay sino nga ba sino at saan ito sinabi. Ang verse na ito po ay alam naman po natin na ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus mismo kay Nicodemus. At si Nicodemus po ay isang pinuno at isang guro ng mga Hudyo. At dumating po si Nicodemus ng palihim at nakipagkita sa ating Panginoong Hesus ng gabing iyon dahil marami po siyang katanungan tungkol sa kaharian ng Diyos. Dito po ay paniliwanag ng ating Panginoong Hesus ang pinakamalaking katotohanan kung paano tayo maliligtas at magkakaroon ng relasyon sa Ama. Si Nicodemus po ay tagapagturo
ng mga guro. No? Imagine niyo ho yun. No? Ito ay, kaya po itong ating talatang ito ay tinatawag po na the gospel in a nutshell. Ano ho? O sabihin po natin, ang buong mensahe ng kaligtasan ay nakapaloob sa iisang talata. And that's why, excuse po, how powerful ang verse na ito. No ho? At dito po sa ating paksa ngayon ay hahatiin po natin ito sa 4 na bahagi. Ano ho? Excuse me po. At ang unang bahagi po nito is yung subject po natin. No ho? Dito po sa ating talata, ang subject po dito ay ang pagmamahal ng Diyos. Doon sa una niya sinabi, for God so loved. No ho? At ang sabi nga po ay ito yung unang pinagmulan. For God so loved. No? Ang love na pinag-uusapan po natin dito ay hindi yung puppy love o yung love na sabi nga ay nakakapagod. Ang love na kayang ibigay ng tao. No? Sabi nga yung kayang ibigay ng tao, nauubos yan eh. Naglalaho yan. Lumilipas. No? Yan yung love na yan. Di ba? Kahit na sabihin natin kahit na sobrang mahal mo yung isang tao, maglalaho yan. No? Sabi nga, mapapawi yan. No? Kaya nga po, iba po itong love na ito. Ang salitang ginamit po dito na love ay agape. Ito po yung unconditional love, unchanging, at sacrificial love. Kaya nga po, dapat maintindihan natin na yung pagmamahal na ito ay grabe. Ito po yung love na nagmamahal kahit hindi naman tayo karapat-dapat. Mahal niya tayo, hindi dahil magaling tayo, kung hindi dahil siya mismo ang pag-ibig. Kaya nga, marami po sa atin ang nag-iisip na kung minsan galit ang Diyos sa atin, kaya tayo nahihirapan o kailangan muna nating maging perfect bago po tayo lapitan ng Diyos. Ang katotohanan po mga kapatid ay hindi dahil masama tayo, kaya hindi niya tayo mahal. Kahit nung makasalanan pa tayo, minahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Ipinadala niya ang anak niya para sa atin. Ang motibasyon ng lahat ng kanyang pag-ibig ay hindi po galing dahil sa galing natin, kundi dahil sa ito ay nagmula mismo sa kanya. Diba? Sabi nga po sa atin ng Romans chapter 5 verse 8, ano po yung sabi doon sa atin? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Amen. No. Doon sabi niya doon, di ba? But God clearly shows and proves His own love for us, no? By the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Ang ilan po sa atin sa ulo yan. Ano ho, na napakahalaga pong makita natin, maunawaan natin na minahal tayo ng Panginoon Diyos kahit nung tayo ay makasalanan pa. Hindi niya muna hinantay na magbago muna tayo bago niya mahalin. Ipinakita po ng ating Panginoon Diyos na sukdulan ng kanyang pag-ibig, ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus nang tayo ay makasalanan pa. Kaya nga, di ba, sabi nga, whoever believes, kung tayo naniwala sa Kanya, ibig sabihin, ang pagmamahal po niya ay walang kondisyon at hindi nakadepende sa kung ano ang nagagawa natin. Tungo naman po tayo sa ikalawang part ng talatang ito. Ito po yung aksyon, no, na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ano po yon? Una, di ba, mahal tayo ng Panginoon Diyos, yes, given, at ano yung ginawa niya dahil mahal niya tayo? Ito po yung action na ginawa niya. He gave His only begotten Son. Wow! Napakadakila, hindi ho ba? Isang bagay na hindi kayang gawin ni numan ang sakripisyong ito. Ang salitang only begotten Son, o yung only begotten na word na yan, sa Greek word po ay monogenes. No? Ibig sabihin, one of a kind, unique at precious. No? Monogenes. No po, hindi siya nagbigay ng anghel, hindi niya ibinigay ang ginto o pila,
Ano po ibinigay niya? Ibinigay niya ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Again, this is Trinity doctrine, no? Dito makikita po natin ang gawa ng Trinity. Ang Ama ang siyang nagplano at nagbigay, at ang anak ang sumunod at nagpakababa. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, handa siyang humiwalay sandali para lang tayo ay mapasama sa Kanya. Forever yon. Grabe, no? Nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas, forever yon. Kahapon ay topic din po namin yan. Yung unconditional love ng Panginoon. Yung how to stay connected sa ating Panginoon. At bakit nga ba tayo nakakonect sa Panginoon? Sabi nga, kung tayo nakakonect sa Panginoon, we are not condemned. Yan ang sabi ng Panginoon sa atin. Ito po ay, sabi nga, ito rin po yung pagmamahal na ninanais ng Panginoon na ipahiwatig sa atin. Ito ay hindi sale o bargain lang. Sabi nga, ito ay purchase, pagbabayad. Binayaran tayo ng ating Panginoon Diyos. Ano po yung pinambayad? Dugo ng kanyang anak. Kaya nga, ibig sabihin po na ito, sobrang mahalaga tayo sa ating Panginoon Diyos. Tungo tayo sa ikatlo. Kung nandun na yung subject natin, nandun yung action, ginawa ng Panginoon, anong requirement? Meron pong requirement. At ito yung requirement natin. Ang sabi po dito sa talata, whoever believes. No? Whoever believes and trusts in Him as Savior. Kung tayo daw po ay naniwala. Kaya nga mga kapatid, isang katanungan bago tayo magpatuloy. Ikaw ba ay naniwala na tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Naniniwala kang siya ay Diyos, 100% na Diyos at 100% na tao? At siya ang tanging daan at kaligtasan ng iyong buhay? Kung tayo ay naniniwala, and that's all. Ang salitang believe dito ay hindi lang basta naniniwala tayo na totoo ang ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin po nito ay trust, reliance, at commitment. Marami pong mananampalataya tumanggap pero wala po itong sabi na ito, yung sangkap na ito, yung trust, reliance, at commitment. Yeah. Doon po sa yung trust, maaring nagtitiwala ako sa bibig. Pero pag nandiyan na yung pagsubok, nawawala. Yung reliance, yung nagre-rely tayo sa Kanya, yan, nasa atin yung independency natin, at yung commitment. No, ito yung maraming wala, yung commitment. Nahirapan tayo mag-commit sa ating Panginoon Diyos. Marami ang nasasabing Kristiyano lang sa nguso kasi nga wala pong commitment. Kaya nga, ito po yung pagsuko natin ng buhay natin at pagsasabi natin sa Kanya, Lord, kayo na ang bahala. Di ba? Lagi natin nasasabi, Lord, kayo na ang bahala. Pero wala sa atin yung tatlong component na yon, yung trust, reliance, at commitment. Minsan, madali lang natin sabihin, Lord, kayo na ang bahala. Basta wala ka nang gagawin. Balik ka na ulit sa kasalanan mo. Balik ka na sa dati mong buhay. Hindi mo pinangahawakan yung identity mo. Para katulad ng isang bagay na meron kang ID, pinapakitang estudyante ka, pero naglalakwatsa ka naman, nagkakating ka. Talaga bang estudyante ka ba? Pero ba't nandito ka sa, halimbawa, sa lugar na hindi naman dapat? Ay, bahala na si Batman. Parang gano'n, di ba? Papasa naman siguro ako. Parang gano'n yan. No? Pero ito, mas malalim. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito ay buhay. Kaya nga minsan naiisip natin na, Lord, kayo na ang bahala. Kayo na makapagliligtas sa amin. Oh, that is correct kung meron tayong trust, reliance, and sabi nga ay commitment. No? At marami po sa atin na nag-aakala na maging good lang tayo in person, no? Sabihin natin, mag-donate lang tayo o magsimba lang tayo.
ay automatic save na tayo. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang salvation is not by works. Hindi po nabibili na ang gawain na yan. Ang requirement po ay ang pananampalataya. Ang pagtanggap po natin ay isang regalo. Regalo po sa atin yan. No, dahil kung by works ang usapan, lahat tayo kulang. Pero dahil by grace, lahat tayo ay pwede. Dapat po nating intindihin yon. No, kung by works, dahil sa mabubuti natin, maaaring nagawa mo yung mga bagay niya pero kulang pa rin. Hindi po sasapat yung ating ginawa yung ating nagagawa. Ang pinakamahalaga po is by grace. No, yan yung pananampalataya natin. Basta niligtas ako ng Panginoon, gagawin ko yung pinagagawa niya sa akin. Hindi to condemn, pero meron akong conviction. No, yan po yung topic namin last Sunday na may relate natin dito. Kasi pag ikaw ay condemn, nagagawa mo yun, pero ano ka, yung para bang nadudurog ka dahil sa condemnation. Pero nagagawa mong baguhin yung sarili mo because of conviction, it's from the Spirit. Lagi po nating tatandaan. Kung ang pagkilo sa buhay mo ay nagmumula sa condemnation, paninisi, whatsoever, ganito ka kasi, ganyan ka kasi, that is from Satan. Ang tawag po natin dyan is condemnation. Pero kung tayo ay nababago, kilos natin, ginagawa natin yan dahil alam nating mahal na mahal tayo ng Panginoon Diyos, binabago natin yung sarili natin kahit hindi tayo karapat-dapat, ibig sabihin ng conviction po yan. Galing po yan sa Holy Spirit. And that's what God's want us to do, to rely on Him. Kaya nga po, dito sa ika-4, tutungo po tayo. Yan po yung result. Kung tayo ay tunay na tumanggap with conviction with God, hindi condemnation, malalaman po natin ito, not perish but have eternal life. Sigurado po tayo, shall not perish but have eternal life. Kaya nga 100% masasabi natin pupunta tayo sa langit. Hindi 99, huwag kang papayag na 99%, 99.9%. No? Bakit? Tandaan niyo po, ang lason sa daga, 99% pagkain po yon. 1% lang po yung lason doon. And yet, he can kill rat. Ganun din po sa atin. Kaya nga mga kapatid, dapat sigurado tayo. Tinanggap natin ng buong puso ang ating Panginoong Jesucristo, and that is the reason why 100% makapupunta tayo ng langit. Dahil sabi nga niya dito, not perish, hindi tayo mapupunta sa impyerno, hindi mapapahamak, but have eternal life. Hindi lang ito yung buhay na pagkamatay natin. Okay, sige, tunghayin po natin. Ito po yung, ano nga ba itong life na ito? Sige. Ito po yung Zoe life. No, ibig sabihin po, ito po yung buhay ng Diyos na dumadaloy sa atin simula ngayon. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang yung Panginoon tagapagligtas, sige, tinghayan po natin. Ano ba yung buhay na meron tayo? Ano ba yung nabago sa atin? Bakit nga ba tayo nabago at binago ng Diyos? Okay, ito po yung tinatawag na Zoe life. Sabi nga, ito po yung Greek word ng ating life na ito. Okay, meron pong dalawang klase ng life na sinasabi po dito sa Greek word. Ang unang life is yung bios. Ito po yung simpleng, ito po yung simpleng buhay lang. Ito yung physical life. O yung sabi nga ay humihinga tayo. Basta humihinga ka buhay. Tama? Sabi nga, kapag may hininga, may buhay. That is bios. No? Kaya nga po biology. No? Buhay. Yan po yun. Yan po kinuha yun. Biology. Pero ang sinasabi po dito is Zoe. Ito yung mismong buhay na galing sa Diyos. Hininga galing sa Diyos. O yung katutubong buhay na galing sa Diyos. Ibig sabihin, ito po yung buhay na may kapangyarihan, kapayapaan, at walang hanggan. Okay, ulitin ko po, magdalawa magkaiba. Bios at Zoe. No, yung bios, okay, basta buhay may bios ka. Kaya nga yung lamok, may bios. Bios po yan. Biology. No, pero tayo, may bias tayo nung una, kaya tayo ay, pero wala tayong Zoe dahil wala pa si Kristo sa buhay natin.
Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng Zoe. Malinaw na? So, yun po yun. At dahil meron na tayong Zoe, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Yan po yung buhay na meron tayong kapangyarihan, buhay na meron tayong kapayapaan, at buhay na meron tayong walang hanggan. Kaya po nasasabi sa atin yan. Nasasabi natin yun dahil nung tinanggap natin ating Panginoong Kristo, nagkaroon po tayo ng Zoe. No, yan po yun. Mga kapatid, kapag tayo po ay naniwala, ibig sabihin po niyan, tayo po ay na-transferred na. Mula sa kingdom ng kadiliman, the kingdom of darkness, papunta sa kingdom of His dear Son. Sa kingdom ng ating Panginoon Kristo. Kaya napakahalaga po nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga lagi po nating tatandaan. No, kahapon nagbigay po kami ng mga certificate do sa nagpabaptism. No? At napaka gandang pagmasdan po na sabi nga ay mailalagay natin yan. Isang paalala sa atin na tayo ay tumanggap sa Panginoon at tayo ay nagpabautismo. No? Kaya nga po napakahalaga na ating tatandaan po yan. Dahil ang eternal life ay nagsisimula na ngayon. Hindi sa langit pa lang, kundi ngayon po mayroon na tayong kapayapaan, we have peace, joy, and assurance na tayo po ay merong assurance sa Panginoon habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, ano po ang mga dapat nating gawin? Dahil ang love ng Diyos ay love that gave it all, sabi nga sa ating title ngayon, una, alisin na po natin yung pagdududa na mahal tayo ng Diyos. Stop doubting His love. Huwag na kailan mo sabihin natin, Lord, mahal mo ba talaga ako? Ba't hindi mo ginagawa ito sa akin? Ba't nangyari ito sa buhay ko? Alisin na po natin yun. Huwag na natin isipin na iniiwan tayo ng Diyos o galit siya sa atin. Wakasan na natin yung kaisipan na yun. Yung ating pagtatampong pururot na yan. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo sobra ng ating Panginoon Diyos. Di ba sabi nga sa atin ng Romans chapter 8 verse 32? Ano po sabi doon? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya binibigay sa atin ang lahat ng bagay. Yan, no? Sabi nga doon, He who did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. Sabi doon, how will He not also along with Him graciously give us all things? Napakaganda. Kung ibinigay po ng ating Panginoon Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya, pero mo yung Kanyang anak. Di ba siguro sa buhay natin, ganun din eh. Isa sa pinakamahalaga sa atin yung anak natin eh. Di po ba? Siguradong ibibigay din ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng kailangan natin. Yung mga bagay na hindi pa binibigay sa atin ng Panginoon Diyos, ibig sabihin, ayaw niya muna ibigay sa atin yan dahil maaring ipakapahamak natin o hindi para sa atin talaga yon. Hindi niya tayo pababayaan at laging nandyan lang siya para sa atin. Kaya nga mga kapatid, magtiwala tayo sa panahon na kung kailan hindi niya ibinibigay ang mga bagay na hinihiling natin dahil mas maganda ang plano niya sa buhay natin. Dahil maaring yan ay kapahamak natin. Ikalawa, respond with faith. Kung hindi pa po tayo sure na save tayo, ngayon, sa oras na ito, magtiwala na po tayo. Tanggapin po natin ang ating Panginoon Diyos as Lord and Savior. Hindi kailangan maging perfect tayo bago lumapit. At kung nais mong tanggapin ng Panginoon, maaari mo akong i-comment below. Maaari mo ibigay yung number mo, tawagan kita. Wag lang po abroad. No, basta dito lang sa Pilipinas. Kung abroad man, pwede yung messenger, o kaya Viber, o kaya
WhatsApp o kaya pwede ba sa Telegram yan? Oh, meron naman po tayo account. Ibigay nyo lang po sa akin. Ako po ang tatawag kung gusto nyo tanggapin ang Panginoong Jesucristo as your personal Savior. O kung gusto mong makasigurado sa iyong kaligtasan, message nyo po ako. At ikatlo, give your life back to Him. At yan na po yun. Tandaan po natin, ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang lahat para sa atin. At ibigay din naman po natin ang buhay natin para sa Kanya. Sabi nga, libre na nga, kinatatamaran pa natin bukas na lang. Medyo gusto ko muna i-compose ang sarili ko ngayon, no? Na tandaan natin, you cannot say na bukas gigising pa tayo. Kaya kung hindi ka nakakasigurado, tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Nawa ay napagpala po tayo ng salitang ito. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong ipakita ang realization na ito. Ang Diyos ay hindi nag-iintay na maging perfect tayo bago niya tayo mahalin. Kahit anong katatayuan mo ngayon, mahal ka ng Panginoon Diyos. Hindi niya hinihingi, ayusin muna natin ang buhay natin bago siya lapitan. Kahit marumi pa tayo, kahit malayo pa tayo sa Kanya, minamahal niya tayo. Matanda niyang ibigay ang pinakamahalaga sa Kanya para lang magkaroon tayo ng Zoe life. Ang buhay na walang hanggan. Kaya kung may nararamdaman ka ngayong bigat, kung may iniisip kang hindi tayo karapat-dapat, tandaan po natin, ang halaga natin ay hindi nakabase kung sino tayo, kundi nakabase po yan kung sino ang nagbigay ng buhay para sa atin. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon Diyos at sobra yung kanyang pagmamahal, wala po tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat ikahiya. At sigurado tayo na hawak tayo ngayon ng ating Panginoon Diyos kung tatanggapin at maniniwala ka sa Kanya. Mga kapatid, receive His love today, live in His Zoe life, and share that love to others. Mga kapatid, God bless everyone and have a powerful and blessed Monday to each and every one of us. At ngayon, tutungo naman po tayo sa Wednesday's reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating pinag-aaralan ito. Habang pinag-aaralan po natin itong ating talata ngayong umaga ay nare-realize po natin na hindi natin kailangan maging perpekto tayo at gumawa ng mga mabibigat na bagay para mahalin at tanggapin tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang kanyang pag-ibig ay wagas, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, kaya't ang tanging gagawin lamang po natin ay magtiwala ng buong puso sa ating Panginoon. Bilang sukli po ng napakalaking sakripisyong ito, pipiliin po natin na mamuhay ng may pasasalamat at pagmamahal sa iba at ay ibigay ang pagmamahal sa iba ng walang hinihinging kapalit o walang kondisyon at ibahagi ang magandang balitang natutunan natin sa mga taong nasa paligid natin. Kaya kung naniniwala tayo at sumasampalataya sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos ang ating tagapagligtas at mananahan tayo sa presensya niya, unti-unti tayong mababago. Hindi agad tayo mababago sa isang iglap lang na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos bilang ating personal Savior ay hindi po agad tayo mababago. Unti-unti po yun. Yung mga dati nating gawi, mapapansin natin na yung mga dati nating gawi ay hindi na natin nagagawa sapagkat kung tayo ay nananahan sa presensya ng ating Panginoon, unti-unti po tayong mababago. Hindi po natin yun napapansin. Na ang nakakapansin po noon ay
yung mga nasa paligid po natin. Kaya kung tayo ay tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesukristo, ay sabi nga po kanina ay 100% tayo ay makakapunta sa langit. Meron na tayong eternal life at magsisimula po ito ngayon at magkakaroon na tayo ng, mapapansin niyo po, dati aligaga ka kung may mga problema ka, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Pero ngayon, kahit magkaroon ka ng problema, meron kang kapayapaan. Sapagkat kung idudulog mo yun sa ating Panginoon, sapagkat alam natin na hindi tayo nag-iisa. Meron na tayong peace, joy, at assurance na makakarating tayo sa langit kahit na andito pa tayo sa lupa. Magaan po ang buhay, hindi kagaya noon na hindi pa natin kilala. Although kilala natin ang ating Panginoon na Panginoong Hesus, pero wala po tayong relasyon sa Kanya. Maganda po meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Nang sa ganon, alam po natin na meron tayong kasama sa mga sitwasyon na mabigat na ating pinagdadaanan. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Naalala ko tuloy din yung word na paano maayusin yung ayos na. Diba? Parang ganun yan. No? Tandaan natin, andito ang Diyos para ayusin tayo. Kaya nga, nandito siya sa buhay natin. Kasi yung buhay natin, wasak. Kailangan niya ayusin. Yun lang po yun. At ngayon, tayo po tuturo sa ating mga kapatid online. At pinangunahan po tayo mula po sa Dolores, Quezon. At yan, kasama po natin ngayon si Nay Remy Alinea. At yan po. At ngayon pong araw na ito ay pagbati natin sa Alinea family. Yan, kay Nay Remy. Mamaya kasama po ulit namin yan sa Bible study. At kami po ay nasa, ano na tayo? Genesis chapter 49. So, isa na lang. Tapos na tayo sa Genesis. Ano? Yan, sa mapagpalang umaga. At yun po ay pagbati rin natin sa ating kapatid from Osamis City. Yan, kasama po natin si Dr. Julia C. At magbati natin sa buong C family, yan, kay Sir Dodong at sa lahat po ng buong pamilya. Yan po sa Osamis City. Yan, isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. At tungo naman po tayo sa Bulaking Chaong. Yan, kasama po natin si Nay Marta. Yan, at pagbati na rin po natin sa ating mga kapatid. Yan, kay Kuya Chris Artillaga, kay Nay Gloria Benalubos, no? Kay Nay Lina, no? At sa lahat po dyan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, sa buong Silang, Artillaga, Benaluz, no? Malasmas family. Yan. At from Dubai, kasama po natin si Marife Patual, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, no? At ingat-ingat diyan po sa Dubai. Yan. At from San Pablo City, kasama rin po natin, no? Ang Rodriguez family, yan sa pangunguna ni Brother Greg. At patuloy kang pagpalain ng Diyos sa iyong ministeryo. Nawa ay patuloy kang gamitin ng ating Panginoon Diyos at sa iyong buong pamilya. At yan, sama ulit natin si Brother Greg, no? Yan. At from Makati City naman po tayo, kasama po natin si Sister Babes at salamat sa masarap na kimchi, no? Talaga naman napakasarap ng pagmamahal ng mga kapatid natin ito, mag-asawang ito, si Sister Babes at Kuya Ramil, no? Isang salamat po sa inyong padalang kimchi. Yan, no? Napakasarap po. Yan. At purihin ang Diyos, no? At pagbati rin po natin sa kapatid po natin na yan, dito naman po sa Carmelite, no? Dahil Carmelite, Concepcion, Barangay Concepcion, yan, kasama po natin si Carmeline. Yan, si Kumaring Carmeline, si Ate Len, no? Kumaring Len, at pagbati natin din, syempre, kay Brother Arthur, yan, sa ating
mabuting kaibigan na ito. Yan, at kumare. Yan, saan pa? Partners natin. Yan. Ang Azucena Tanyo family. Yan, syempre. Pagbati rin natin sa kanilang mga nagkagandahang mga anak. Yan, kay Pau at kay Jolene. Syempre, pagbati na rin natin dyan sa sa aming inaanak na si Tyron at si Janessa. Yan, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Yan, at ngayon kasama rin po natin ang Biray family. Yan, sa pangunguna ni Sister Grace. Na isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Ingat sa pagbiyahe at pagbati rin natin. Siyempre kay Brother Mike at sa buong Biray family. Yan dyan sa Bae, Laguna. No, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. At yan, nabati ko na rin na Kuya Chris kanina. At yan, from Villa Escudero naman po tayo. Kasama po natin si Naywini Patual at ang buong Patual family. At pagbati na rin po natin kay Ate Lisel Dalangin, at sa yung buong pamilya, kila Kuya Victor. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At from Barangay San Rafael, kasama rin po natin ang Preo family. Yan, sa pangunguna po ni Brother Rap, ni Brother Rafael, Preo. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Na-miss ka namin kahapon. At yan ay patuloy kang pagpalain ng Panginoon Diyos at sa iyong buong pamilya. Yan. At from San Ignacio pa rin, kasama rin natin si Brother Chris Samson. Yan, ang aming admin sa ECMS Construction. Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Patuloy kang ingatan at ang iyong buong pamilya. Yan. At kasama rin po natin from Tiloric Church, si Sister Barbie Kaizel. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, Sister Alma Tatel. Yan. At at sa inyong buong ministeryo dyan sa Tiloric Church, dyan sa Pila, Laguna. Sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. At from Liliw, Laguna, kasama rin naman po natin ang walang sawa na lagi nating kasama, ang Arocena family. Yan, sa pangunguna ni Nay Edna Arocena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Edna, at sa inyong buong pamilya, buong angkan. Yan. At syempre, hindi mawawala ang aking magandang nanay, Corazon Getgaro Mercado. Yan, sa Santa Rosa, Laguna. Syempre, batiin ko na rin ang aking anak na si Casey. Ganon din ang aking anak na si Kyle. At syempre, ang aking kapatid na si Caroline at ang aking mga pamangkin dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At from Dolores, Quezon ulit, balik tayo. Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin at pagbati rin po natin kay Nay Tessie Dalangin. At syempre, ang aking kumparing guwapo. Yan, mula po sa King's Chapel Church. Yan. Si Pastor Noriel Camus. Yan. Good morning, Padi. Yan. At purihin ng Diyos. At yan. Pagbati natin sa buong King's Chapel. Yan. Kasama po natin si Paring Noriel Camus. Yan. At sino pa? Pagbati rin natin sa Nunoso family. Yan. Siyempre, ang ating kapatid. Yan si Sister Nella Nunoso. Sorry po. Medyo may ipon. May sipon po. Yan. At yan, pagbati natin sa inyo, sa inyong buong pamilya, Ate Nela. At yan din sa aking magandang pinsan dyan sa Cotabato City, si Ate Judith Birigulechua. At pagbati natin sa buong Birigulechua, Getgano, Tan. Yan. At sabi nga ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At syempre, untalan. Yan. Sa mapagpalang umaga sa atin dyan, sa Cotabato City. Yan. At mga pinsan ko dyan, mga kamag-anak. Okay? At magbati rin natin sa aming, hindi ko lang alam kung nasaan to si Engineer Remy. Kung nasa Canada ba o nandito na sa Pilipinas. Kasama po natin ngayon, ang aking bossing, yan, ang aming superintendent dati yan. Yan, si technical superintendent namin dati yan. Si Engineer Remy, yan, Villanueva.
Yan. Sa mapagpalang umaga po, Engineer Remy, Remigio Villanueva. Yan. Yan. At sa inyong buong pamilya. No? Yan. Taga ano po yan? Dolores, Quezon. No? Kaya, yan. Tamang-tama. May church na po tayo, Engineer Remy, dyan sa Dolores, Quezon. Baka makakapasyal kayo sa church natin dyan. No? At kinagagalak natin yan. Yan. At syempre, kasama rin natin ang aking magandang lalaking kumpare. Yan. Si paring Michael Arias Rene. Yan. Isa pa pagbati sa iyo dyan. San Pablo City. Yan. Isa nating matalik na kaibigan yan. Si Arias Michael Rene. Yan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa tayo po ay napagpala ng ating Panginoon Diyos. At dyan po tayo magtatapos mga kapatid. At tayo po ay magpatuloy na sumampalataya sa ating nag-iisang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo na siyang nagbibigay po sa atin ng lakas at patnubay. Ano ho? Sabi nga, through our Trinity na ito, na ating pinananampalatayaan, ito po ay magbibigay sa atin ng lakas at patnubay. Kaya dyan po tayo magtatapos, tayo po ay manalangin at tayo po ay tumungo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Huwag namin Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, dahil sa iyong mensaheng ito, sa iyong pagkakaloob na iyong nag-iisang anak. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo at ang iyong pagmamahal ay walang kapantay. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, patuloy naming dalangin ang patuloy mong patnubay sa bawat isa at sa mga kapatid namin na wala pang relasyon sa iyo, na nakakarinig na yung salita. Bigyan mo po, Panginoon, ng tamang pananaw, patnubay at gabay ang bawat isa upang tanggapin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Dahil ikaw lamang ang daan, Panginoon, at wala nang iba. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, gamitin mo po ang platform na ito upang ipakita, Panginoon, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri. At we acknowledge, Lord, na ikaw yung pinakamagaling na guro sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siyang nangusap, nagbigay ng kaalaman, karunungan, at pinagmula ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay at patuloy, Panginoon, na ginagamit ang platform na ito upang may bahagi ang iyong kabutihan at ang iyong salita. At kaya, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay, O Lord, ingatan mo po ang bawat bumabiyahe ngayon at ang bawat isa na sa aming mga pupuntahan, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa upang maging liwanag ng mundong ito. Patuloy mo po pagkaloob ang kagalingan, patuloy mo po ipagkaloob ang probisyon at ang mga bagay na kinakailangan namin upang magawa namin, Panginoon, ang layunin na nagmumula sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang lakas, patnubay at gabay sa mga oras na ito at sa mga darating pa. Muli, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri sa pangalan ng aming Diyos, ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. And this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is there. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.